Saktong 40 weeks nang makaramdam ako ng contraction. Every 10 minutes yung interval niya, kaya hindi ko muna siya pinagsasabi sa mga kasama ko sa bahay. Nagpamassage ako kay Daddy Ken kasi hindi na rin talaga ako makatulog ng gabing yan. Kinabukasan ay nagpunta na rin ako sa ubi ko para magpa-check up. Kahit antok pa nga, isinamahan pa rin ako ni Ate Kalia. Pagkapasok nga namin sa room ay pinahiga na rin ako ng ubi ko para i-IE. Di ko agad sinabi sa ubi ko na nakakaramdam na ako ng mild contraction. Pero pagkahiga ko pa lang, kita agad ng ubi ko sa tiyan ko na nagko-contract na daw ako. At yun nga, nung inaiyak ko, 2 cm na daw. Kaya pinauwi ako ng OP ko para kumuha ng gamit. Kailangan ko daw ma-admit ng araw na yun. Pagdating ng ospital, pinagdiretso na din kami sa second floor para ma-monitor yung heartbeat ni baby. At nung inainila ko dito ay 3 cm pa lang daw ako. Sinabi ko sa ubi ko na sa room na lang ako maghihintay. Nung una ay ayaw nila. Gusto nila dalhin agad ako sa labor room. Pero pinilit ko yung ubi ko. Sabi ko 3 cm pa lang naman at gusto ko kasama ko si Daddy Ken sa kwarto. Sa labor room kasi bawal lang may kasama. Habang nagli-labor nga ako ay sabi ko kay Daddy Ken, ito na yon, ito na talaga yon. Nung malaman kong buntis ako, ang dami kong na-research at ginawang paghahanda para sa normal delivery. CS kasi ako sa una. Niready ko yung sarili ko, lalo na sa pain na mararamdaman ko sa araw na mag-labor na ako. Alam ko sa sarili ko na mahina ang pain tolerance ko. Kaya sinabi ko kay Daddy Ken, nakakayanin ko. Kahit sobrang sakit, titiisin ko. Every 30 minutes nga ay pinupuntahan ako ng nurse para i-IE. Pinakiusapan ko yung OB ko na bababa lang ako sa labor room kapag 6 cm na. Buti na lang mabait yung OB ko at pumayag. 9 PM na nga nito at gutom na ako. Pero sa sobrang sakit, ito lang yung nakain ko. Ang sasarap pa naman na pina-order ko kay Daddy Ken kasi sabi ko gutom na ako. Kaso mas ramdam ko yung sakit kaysa sa gutom ko. Pinuntahan niya ako ulit ng nurse dito at inaiyak ko. Ang sabi ay nasa 5 cm na daw ako. Grabe, 5 cm pa lang pero sobrang sakit na. Paano pa kaya pag tumaas pa, baka di ko na talaga kayanin. Pero sabi ko, kaya ko yan, kakayanin ko yan. Nagawa pa namin ni Daddy Ken dito na magbiruan. Sabi ko, gayanin namin yung napapanood namin sa Facebook na sweet-sweetan pag nagle-labor. Pero mga Mars, scam pala yun. Pag nakaramdam ka ng contraction, wala ka nang pakialam sa paligid mo. Wala kang pakialam sa itsura mo kung gano'n ka kapangit kapag nakakaramdam ka ng sakit. Nagtatawanan pa nga kami dito ni Daddy Ken. Binibiro-biro niya pa ako dito para lang mabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Kitang-kita ko sa mukha ni Daddy Ken na naaawa siya sa akin kada nagko-contract ako. Halos naiiyak na nga ako dito kada makakaramdam ako ng sakit. Nakakapanghina ng tuhod kaya kada makakaramdam ako napapaupo talaga ako. Halo-halo talaga yung mararamdaman mo kaya hindi mo na maintindihan kung saan banda yung masakit. Kitang-kita ni Daddy Ken dito yung sakit na tinitiis ko. Kaya pinatawag niya yung nurse at nung inaiiyak ko yung 6 cm na daw. Kaya binaba na rin nila ako sa labor room. Medyo nanghihina na nga din nga ako dito pero nilalaksan ko yung loob ko. Lagi ko sinasabi sa isip ko na kaya ko to, kaya ko mag-normal. Nagpe-pray din talaga ako na sana kayanin ko. Kasi ilang buwan kong hinanda yung sarili ko para dito. Nung pinasok nga ako, si Daddy Ken ay nag-aantay lang sa labas ng labor room. Pinayagan ako ng mga nurse na magdala ng cellphone para hindi daw ako mainip sa loob. Habang tumatagal ay tumitindi lalo yung sakit. Pagdating ng OB ko ay inaiyak ko agad. Nasa 9 cm na daw ako. Pinutok na rin niya yung panabigan ko para daw mas mabilis bumaba. Kaso sa kasamaang palad ay nag-stuck ako sa 9 cm. Isang oras na akong umiire pero hindi talaga siya bumababa. Kaya nagsuggest na yung ubi ko na isi-isa daw ako, tinawag na nila si Daddy Ken. Grabe yung iyak ko dito kasi ayoko magpa-CS. Nakiusapan ko rin dito yung nurse at yung ubi ko na tulungan na nila akong i-push. Kasi bawal daw yun sa rules ng hospital. Kaya wala din kami nagawa. Ito na yung binalik na nila ako sa room. Grabe talaga yung iyak ko dito kasi hindi pa rin ako makamove on. Normal na dapat na CS pa. Pero nung makita ko si baby, yung pain at stress nung magdamag nawala lahat. Lagi na lang ako nare-remind ni Daddy Ken na at least safe kaming dalawa ni baby. Hindi man natuloy yung plano kong mag-normal. Okay lang, ang mahalaga, healthy at walang complications si baby. Kailangan ko mag-move on para mas makapag-focus sa pag-aalaga kay baby. Malaking pasasalamat pa din kay God kasi hindi niya kami pinabayaan. Pagkabigay nga sa amin ni baby ay wala pa din akong milk. Buti na lang may stock yung hospital ng mga donated breast milk. Buti na lang talaga may mga nagdo-donate. Kasi wala sa plano namin ni Daddy Ken na gumamit ng mga formula. Kaya sinabi ko sa sarili ko na pag lumakas yung milk ko, magdo-donate din ako sa mga hospital. Kasi napakalaking tulong talaga to para sa mga bagong panganak. Nakatulad ko ay hindi agad nagkakaroon ng breast milk. Sa una ko din 3 days din ako bago nagkaroon. Parang nag-back to zero nga kami. Kasi hindi na kami sanay mag-alaga ng baby. 5 years old na kasi yung panganay namin.
Kaya pinag-aralan ulit ni Daddy Ken ng pag-aalaga ng newborn. Ang sarap panoorin pag yung partner mo nakikita mong hands-on sa baby nyo. Si Daddy Ken nga ang gumagawa ng lahat kasi hindi pa ako makagalaw. Ito yung mahirap sa CS, matagal kasi yung healing process niya. Kaya nga pinipilit kong mag-normal hanggat kaya. Kaso mukhang hindi talaga siya para sa akin. Ito yung first night na kasama namin si baby sa room. Ang sarap nilang panoorin mag-ama kaya binidyohan ko sila. Kinakausap at kinakantahan niya si baby para daw makatulog. Nakatitig daw kasi sa kanya si baby kaya feeling niya naiintindihan ni baby yung sinasabi niya. Kinabukasan nga, binisita agad kami ni Ate Kalia. Sobrang excited nga daw siya makita yung baby sister niya. Kaya nung pagkakita niya, halos ayaw niya nang bitawan. Ang sarap nilang pagmasdan. Sobrang happy ng ate, mayroon na siyang kalaro. Si Ate Kalia nga pala yung kasama ko sa paglalakad nung buntis pa ako. Kasabay kong nag-workout tuwing gabi. Inaalalayan at pinoprotektahan ako pag kunwaring inaaway ako ni Daddy Ken. Everyday niya din sinasabi na sobrang love niya daw yung baby sishi niya. Kaya pinag-usapan din namin ni Daddy Ken na si Ate Kalia pa rin ang ipapriority namin kahit andyan na si baby. Para hindi siya makaramdam ng selos sa kapatid niya. Alam naming mahirap pero gagawin namin ang lahat. Para maipakita namin na pantay ang pagmamahal namin sa kanilang dalawa. Kaya kahit hawak namin si baby ay naiiyakap at nilalaro pa rin namin si Ate Kalia. Para hindi siya makaramdam na binabaliwala namin siya kapag hawak namin si baby. After 2 days nga, ipinayagan na rin kami ng ubi ko na umuwi. Nakakatuwa si Ate Kalia kasi pinapakita niya talaga na gusto niyang tumulong. Naalala ko yung sinabi niya na gusto niya na siya ang mag-aalaga sa baby sister niya. Kaya hindi rin kami nag-worry kasi alam kong tutulungan ako ni Ate Kali mag-alaga kay baby. Thank you so much nga pala sa mga tumulong sa amin, lalong-lalo na sa mama ko na nag-alaga kay Kalia nung nasa ospital pa kami. Yan lang, thank you for watching!